What's up sa inyo mga tropa, at eto na naman tayo sa ating printing channel at meron na namang nagtanong sa atin dito. Shoutout sa'yo Joanna, na kahit na ang dami ko ng videos dyan na tungkol sa mga printers na pwede nyong gamitin ay tuloy-tuloy pa rin yung pagtatanong nyo ng kagaya neto. Basahin natin yung comment nya. Anong printer daw ang pwede sa business na paggawa ng souvenir like mugs at rep magnet? So yung binanggit niya dito, magkaiba na ink ang ginagamit dyan. Pero simulan muna natin tungkol sa mga printer. Kahit na paulit-ulit tayo, paulit-ulit lang din yung content natin. Para sa mga bagong nakakapanood sa akin, eto, makinig kayo sa mga printers na pwede nyong gamitin para sa mga printing business natin. At etong babanggitin ko sa inyo, base lang to sa mga experience ko at sa personal kong perspective. So unang-una, kung papasukin nyo ang printing business, Epson printer talaga ang may sasuggest ko sa inyo. Kasi napaka-flexible niyang printer. Pwedeng-pwede siya na kahit anong klaseng ink. So eto nga yung Epson 121 at tandaan nyo mga tropa, yung mga nakikita nyo sa screen, ganyan lang yung mga suggested retail price niya, around 5,700. Kaya kung nagsisimula ka sa printing business at meron kang sapat lang na pera at gusto mo lang mag-start, eto yung masasuggest ko sa inyo, Epson 121. Yung presyo niya around 5,700 nga, pero mga tropa, napakarami pang tweaks and tricks na kailangan nyong gamitin para magamit nyo ng maayos etong printer na to. Nandyan yung dugtong method, nandyan yung tatanggalin nyo yung shark teeth, nandyan yung lalagyan nyo ng patungan. Kaya kung medyo ayaw mong ma-experience yung mga bagay na yon, wag na yan yung gamitin mo. Pero kung talagang matututunan mong gamitin etong printer na to or matututunan mo siyang magamay, ay talagang hindi ka ipapahiya na etong printer na to. Napakadaming mga crafters na eto yung ginagamit simula pa lang hanggang at the end ng kanilang printing business, eto pa rin yung gamit nila. At inuulit ko, etong printer na to pwede siyang dye ink, pwede siyang pigment ink, pwede siyang sublimation. At the end of the video, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ink na yon at kung anong ginagamit niya. At eto naman yung pangalawang printer na may sasuggest ko din sa inyo kung nagsisimula kayo sa printing business din. Etong Canon PIXMA G1010, 5,000 lang yung pinaka presyo niya, pero naka-sale yan. Ang original price niya ay around 5,500 din, pero naka-sale siya, less 500. At kung sa online ka nga bibili mga tropa, makaka-discount ka pa dahil sa mga voucher. At kung iniisip mo naman yung mga warranty, same lang yung mga warranty. Kung ano yung warranty na makukuha mo sa mga physical store, ganun din yung mga warranty na makukuha mo sa mga online shopping mall. Pero etong Canon printer ay hindi mo siya pwedeng gamitan ng mga pigment ink at sublimation. Talagang original ink lang yung gagamitin mo sa kanya, pero it's up to you kung gagamit ka ng mga alternative or mga third party na dye ink. So move forward tayo sa pangatlong printer na may sasuggest ko din sa inyo. Personally, nung nag-start ako ng printing business talaga, eto yung aking printer na pinagsimulan, Epson 3210. Yung previously na model niya, yung Epson 3110, pero phase out na yon. So ang pinaka presyo niya ngayon sa online store ay around 8,700. Medyo tumataas-taas pa yung presyo niya ngayon dahil lumalakas yung demand. At sinabi ko nga sa inyo, etong Epson printer ay pwede siya ng pigment ink, pwede siya ng sublimation. Talagang napaka-flexible ng printer na to. Although itong printer na to ay 3-in-1 printer na, meaning meron na siyang scanner, meron na siyang photocopy, meron siyang print, pero hindi niya kayang mag-scan ng long at hindi niya rin kaya mag-photocopy ng long. Pero may mga ginagawang tricks para makapag-scan or para makapag-photocopy kayo ng long dito sa printer na tong Epson 3210. At kung hindi mo naman kailangan yung kanyang scanner or kung gusto mo naman na print lang yung gagamitin mo, ay eto naman yung kanyang alternative, Epson L1210. Etong printer na to ay print function lang, kumbaga inalis yung pinaka-scanner netong printer na 3210. At mapapansin mo, hindi naman masyado nagkakalayo yung kanyang presyo. Pero kung meron ka pang ibang makikita na murang store, edi doon ka bumili. Pero lahat ng babanggitin kong printers dito sa ating channel, nasa description lahat ng mga link niyan para hindi na kayo mabudol or mauto ng kung sino-sino pa at kung saan-saan pa kayo bumili. At etong printer na to, talagang pwedeng-pwede din siya sa mga souvenirs and mugs printing at mga rep magnet. At di hamak na mas maganda yung printout niya kung ikukumpara
ikukumpara mo siya dito sa Epson 121 na nagkakahalaga ng 5,000. So kung parehas siyang print function lang, etong Epson 1210 na to, hindi mo na kailangan pang mag-remove ng shark teeth dito. Pero may mga mangilan-ngilan ako na nagsasabi na meron pa ring mga shark teeth marks sa kanilang mga piniprint. I highly suggest sa inyo mga tropa, huwag kayong gumamit ng sobrang kakapal na GSM ng mga papel. Kung gagamitin nyo to for sublimation printing ay napakaganda talaga neto kung ikukumpara mo sa Epson 121. Pwede na rin siyang mga sticker printing mga tropa at inuulit ko, print function etong Epson 1210 na to, yun lang yung meron siya. At move forward naman tayo, kung gusto nyong makapag-scan or gusto nyong mag-photocopy ng long, eto yung printer na para sa inyo, Epson 5290. Talagang ang Epson printer ay napaka-flexible, pero etong printer na to ay hindi ko sa inyo may sasuggest for sublimation printing. So sa pigment ink, pwedeng-pwede siya, at sa dye ink. Bakit ko siya sinabi na hindi pwede sa sublimation? Kasi meron siyang scanner. Kumbaga masasayang yung pinaka-karakteristik niya na pwede siyang mag-scan ng long or mag-photocopy ng long, dahil kung sublimation ink na yung gagamitin mo, ay hindi mo na kailangan ng photocopy na specs. So kung document printing, souvenirs printing, mga rep magnet, invitation, okay din tong printer na to. At personally, eto na ngayon yung gamit kong printer para sa akin document printing, at minsan ginagamit ko din siya per sticker printing kapag medyo meron akong kulay na hindi ko masyado na-achieve sa aking pigment ink. So ang presyo niya ngayon sa market, 14,000, at patuloy pa siyang tumataas dahil lumalakas ang demand netong printer na to, kasi the more na maraming bumibili at konti yung supply, tumataas yung kanyang presyo. Hindi ko alam, siguro dahil na rin sa mga vlogs natin or talagang marami nang gustong mag-printing business dyan. At eto naman yung sinasabi ko sa inyo na counterpart niya sa Canon na brand, etong Canon G4010 na printer. So mas mura siya na dihama kung ikukumpara mo siya dito sa Epson printer, dahil etong Canon na to ay 10,000 lang. Meron na rin siyang scan, print, xerox, photocopy, pero ang twist dito, original ink lang yung gagamitin mo sa kanya ng Canon, or nasa sa inyo kung mag-alternative ink nga kayo na mga third party brands ng dye ink. At inuulit ko, ang pigment ink at sublimation para lamang sa mga Epson printers, dahil iba yung technology ng Canon printer na mga printer head kung ikukumpare mo siya sa Epson printer. So kung makikita nyo dito sa screen, 10,000 nga siya, pero yung parang pinaka-original price niya ay around 15,000 din. Dahil ito nga yung pinaka-counterpart netong printer na to sa Epson. 15,000 yung original price niya, ngayon ay naka-sale lang siya ngayon dahil 11/11 or kung anumang sale ngayon ni Lazada. At dito na tayo sa next printer natin, at personally ang printer na to ay aking gamit-gamit din, Epson 805. Saan ko siya ginagamit? Sa sticker printing, dahil kapag 6 colors printer yung gamit mo na printer, ay the more na mas maganda yung kanyang pinaka-output. Syempre kung ikukumpara mo yung 4 color printer sa 6 color printer, ay talaga namang mas maganda yung mga 6 color printer. Tinatanong mo ako kung bakit mas maganda yung 6 color printer? Syempre 2 is better than 1 mga tropa. Do the math kung bakit mas maganda ang Epson 805. Yun nga lang, siya ay print function lang at medyo may kamahalan talaga. Ang gamit ko nga pala dito ay pigment ink. Talagang napaka-quality ng kanyang pagpiprint. Magto 2 years na sa akin yung printer ko na to, at Hansol pigment ink ang aking ginagamit. Pero sa ngayon mga tropa, medyo mahirap na yung stocks neto. Kumbaga meron ng panibagong lumabas na models niya, at kung gusto nyo laging latest yung ginagamit nyo na technology, eto na ngayon yung kanyang bagong model. Kumbaga eto na yung successor niya, Epson 8050. Previously nga, hindi ko siya masyado ina-advertise sa inyo or hindi ko sa inyo masyado ibinibida etong Epson 8050. Pero kagaya nga ng mga sabi ko sa mga previous kong vlog, medyo nag-move forward na yung technology at malapit na talagang ma-phase out yung Epson 805. Kumbaga mag-adapt na lang tayo sa mga pagbabago, at nakikita ako may mga mangilan-ngilan ng gumagamit netong printer na to.
Ang pinagkaiba niya doon sa Epson 805, meron na siyang maintenance box mga tropa, na which is ayun talaga yung pinakaayoko. Pero marami ng mga gumagawa na nilalagyan nila ng external waste ink tank ito, at ibang iba na itong printer na to kung ikukumpara mo siya sa Epson 805. Etong Epson 8050, ibang iba na yung pinaka-damper niya, at kung magkakaproblema ka dito, mangilan-ngilan pa lang yung mga technician na nagre-repair neto. At sinasabi ko nga sa inyo, kapag nasira din yung printer head neto, yung presyo ng kanyang printer head ay almost same din ng price ng kanyang pinaka-printer na kabuuan. Kaya talagang kung magti-take ka ng risk dito sa printing business natin na to, ay sugal talaga to mga tropa. Win or lose lang talaga mga tropa. At syempre, bago ang lahat, bumalik muna tayo sa comment nung tropa natin na si Joanna. Sabi niya dito, paggawa ng souvenirs like mugs at rep magnet. At etong mga nakikita nyo sa screen, eto yung mga ink na pwede nyo gamitin sa mga printer na nabanggit ko. At make sure lang kung Canon printer yung gagamitin nyo, i-double check nyo kung compatible talaga siya para sa Canon na brand ng printer. Pero kagaya nga ng sinabi ko, ang Epson printer ay napaka-flexible niya na kahit anong mga ink dito na ilagay nyo talagang gagana sa kanya. Pero yung kanyang longevity or kung gaano siya katibay ay mababawasan yon dahil etong mga paggamit ng mga third party ink ay merong epekto rin sa printer mismo. So saan ko ba may sasuggest etong dye ink na to? Pero etong dye ink talaga na to, sa document ko talaga siya ginagamit at talagang goods na goods to. At mag-move forward tayo dito sa pigment ink. Etong pigment ink na nakikita ninyo, third party ink din siya, at ang pigment ink ay di hamak na mas mahal kung ikukumpara mo siya sa mga dye ink. At nakikita nyo dito, makakabili ka lang ng dye ink na 18 pesos 100 ml na. Pero sa pigment ink, makikita mo dito almost 100, at etong mga brands na to ay mga third party ink na, at etong pigment ink na to sa Epson printer lang siya pwede. Saan pa siya ginagamit mga tropa? Pwede rin siya sa document printing, pero hindi lang siya kasing itim ng pinaka-print ng dye ink. Medyo lighten siya ng konti. At kung gusto nyo etong topic na to na i-discuss ko, yung bawat ink or kung ano man pigment ink, dye ink, sublimation, siguro sa mga susunod na vlog na lang natin na para mas detailed. Ito ay medyo quick recap lang. At kung kayo ay magtatangka na mag-cater ng rep magnet, ay highly suggest sa inyo na pigment ink ang gamitin ninyo dahil iba yung kulay talaga ng output sa paggamit ng pigment ink. Rep magnet, sticker printing, button pins, hang tags. Although yung mga nabanggit ko na to mga tropa, pwede mo rin siyang gamitin sa dye ink. Pero kapag ginamit mo kasi yung dye ink sa mga rep magnet or invitation, meron siyang fading or yung unti-unti siyang lumalabo as times goes by, at once na mabasa yung printout mo nun, kumakalat yung ink niya. So isa sa mga karakteristik na itong pigment ink, once na mabasa mo siya, hindi kumakalat yung pinaka-print niya. Kumbaga hindi siya nag-i-smudge. Kaya I highly suggest pigment ink talaga para sa mga larangan na yon mga tropa. At nabanggit niya dito ni Joanna yung mugs printing. Yung unang ink na nabanggit ko, etong dye ink at pigment ink, hindi siya pwede sa mugs printing. At kung sasabihin mo na isang printer lang yung gagamitin mo para sa iyong printing business, negative yan mga tropa. Gagamit ka talaga ng 2 printer or 3 printer para makapag-cater ka ng mugs printing. Dahil sa mugs printing, ang ginagamit naman doon ay sublimation. So kung meron ka ng isang printer na pigment ink, hindi mo na siya pwedeng haluan ng sublimation unless tatanggalin mo lahat ng laman ng printer na yon na ink. So i-drain mo yon, hihigupan mo ng syringe, lilinisan mo bago mo pa isa lang yung sublimation ink. At sa pagko-convert ng mga ganong printer ay merong risk. Maaaring masira or maaaring hindi na gumana yung kanyang printer head. Syempre isipin nyo naman, meron din yung mga chemical reaction na nagaganap dyan sa loob ng printer na yan. At ang printer na may sasuggest ko sa inyo for sublimation printing, etong Epson 1210. Dahil di hamak na maganda yung output niya kung ikukumpara dito sa Epson 121, at wala ka nang gagawin pang mga abubot-abubot dito. Pero kung talagang medyo saktuhan lang yung budget mo, pwede naman talaga etong Epson 121. At ako, personal kong experience, ang ginagamit ko talaga sa mga sublimation printing, etong Epson 121. Talagang tinatsaga ko na lang kasi hindi naman malakas yung printing ng sublimation. At ang ginagawa ko dyan, kapag ganitong bare months, sa ngayon wala pa kasi akong
orders, nagba-buy and sell ako niyan. Meaning, kapag bare months na, bibili na lang ako ng printer na merong sublimation ink at yun yung ginagamit ko sa akin, or bumibili ako ng printer na Epson 121 na mga second hand nga na merong pigment ink or merong mga dye ink, tapos kino-convert ko na lang siya, and then kapag medyo humina na ulit yung printing ng sublimation, binibenta ko na siya mga tropa. Ganun yung ginagawa ko. At yung dalawang printer na yun, ayun lang talaga yung may sasuggest ko sa inyo for Mags Printing kasi napaka budget meals lang niya. At eto naman yung next kong ipapakita sa inyo, yung original Epson ink. At sinabi ko nga sa inyo na di hamak na mas mahal ang pigment ink sa dye ink. At kung makikita nyo, Epson 003, which is dye ink siya, 282 lang, at Epson 008 ay 800 ang isa niya. So ako mga tropa, hindi ko may sasuggest sa inyo na kung talagang into business kayo, yung mga original ink yung gamitin ninyo, medyo mababa yung kitaan ninyo kung etong mga genuine pigment ink yung inyong mga gagamitin. Pero nasa sa inyo pa rin talaga kung gagamit kayo ng mga third party na ink. Talagang sugal yan. At ako, eto sa aking printer, ang ginagamit ko lang dito sa document printing ko, etong original. Kasi hindi malakas yung document printing ko dito, saktuhan lang. Kumbaga kung ratratan talaga yung inyong print ng mga documents, ay doon ko na talaga may sasuggest sa inyo na gumamit na kayo ng mga ibang brands or mga third party na brand ng dye ink, diba? At sa paggamit nga pala ng pigment ink, iba't ibang brand ang meron tayo dyan. Meron tayong Kuyi, Hansol, Inkrite, at bawat pigment ink brands ay may kanya-kanya silang kategory. Sa mga susunod ko na nga lang siya i-vlog sa atin para medyo mas detailed, para hindi na humaba yung video natin na to. At sana, Joanna, natuto ka na or nagkaroon ka na ng idea kung anong printer yung gagamitin mo at kung anong mga ink yung gagamitin mo para sa i-start mo ng printing business. At inuulit ko, Joanna, ang pigment ink ay hindi mo siya magagamit sa Mags Printing. Bibili ka ng another printer para sublimation ink ang gagamitin mo. Pero when it comes sa mga souvenirs, rep magnet, or kung magpiprint ka ng mga business card or basta mga documents type, pwedeng-pwede na dyan ang dye ink at pigment ink. So sa i-start mo na business, maaaring kailangan mo ng dalawang printer. So dito na natin tatapusin yung vlogs natin na to. Medyo mahaba na talaga. At lahat ng nabanggit kong mga materials dito, nasa description lang yan. Kung gusto nyo mag-avail ng mga templates mga tropa, lifetime access, meron tayong mga 3D mugs na mga design, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page. Like, share, and subscribe. Lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye! Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.